I know, gumugulong pa lamang. Simula pa lang gumulong itong impeachment complaint sa Kongreso. Kahapon lamang nag-vote sila doon sa sufficiency in substance dun sa dalawang complaint. But is Madriaga also going to be summoned from what you understand? Will he be summoned by the Justice Committee in Congress? Wala akong nakikipag-unayan sa amin dyan kung iso-summon or what. Ang sabi lang namin, syempre, pag ikaw nag-affidavit ka at yung affidavit mo ginamit sa impeachment, naturally, there will come a time na ipapatawag ka niyan. Sabi naman niya, kahit saan ipatawag, sa ombudsman or sa Congress, sa Senado, handa naman daw siyang humarap at para panindigan yung salaysay niya. Despite the filing of this perjury, cyber libel, hindi niya daw iuurong yan kasi yun yung totoo So, alam mo, para maging liable sa perjury, kailangan patunayan ng VP Sara na talagang false yung statement, malicious at hindi totoo. So, ang burden of proof niyan na kay VP Sara para sabihin hindi totoo. And we have photos, we have videos, we have testimonial evidence na magpapatunay na magkakilala sila. And yung press statement ni VP Sara, nabasa ko na inaamin niya na ang kakilala ni Ramil is si Atty. Kilala. So, alam mo yun, nagdudugtong na at least inamin na magkakilala sila ni Atty. Kilala, I think ng Office of the Ombudsman ni Ryan Kilala, na sinasabi nga ni Ramil na doon din siya nagdala ng pera sa Timog. So, at least, inamin na rin dati, nagkaroon din ng pronouncement ang SILG na at one time, dumalaw si VP Sara sa Annex 2, although may qualifying doon na isang congressman, former congressman daw yung dinalaw. So, nadala na namin doon sa issue na dumadalo siya sa BJMP Annex 2. Anong purpose niya ron? As BP or as supporter or what? And uminamin na rin niya na ang kakilala doon ni Madriaga, si Atty. Kilala. So, malapit na and marami pa rin kami mga ebidensyang hawak na magpapatunay na hindi may tatanggi ni BP Sara na magkakilala sila at nagtrabaho talaga sa kanya yung tao as confidante, aid, or alalay, whatever you call it, di ba? Although ang bansag nga ng mga tao, bagman dahil siya nagdi-deliver ng pera. Pero sir, what is the nature of these pieces of evidence that you're talking about? Kasi I understand then that you are counting on 2 or 3 cell phone units that apparently are not even with you right now. They're with another court, if I got that correctly. Am I correct? Your evidence is in cell phone units that are currently under the custody of another court for another case. No, tatlong mobile po yung kinumpiska ng PNP Anti-Kidnapping Group. Nasa custody po siya ng PNP. Hindi pa po siya ng forensic examination. At gustong-gusto namin mabuksan yung mga phone na yon, especially yung iPhone 10, na naglalaman ng mga text messages ni Ramil at ni VP Sara, mga phone calls ni Ramil, at iba pang personalidad sa pamilya Duterte. Marami yung picture doon. And bukod doon sa mga photos na yon, no, meron din kaming testimonial na mismong si Madriaga, dinadala niya yung mga farmers ng Maribeles. Maribeles Bataan, dinadala niya yan doon sa unit, sa building, sa condo building kung saan nakatira sa VP Sara. Hindi mo madadala yung mga farmers sa isang location kung hindi mo ka-text si VP Sara kung nasaan ka location tomorrow ng ganitong oras. So, yung mismo mga farmers na to magpapatunay na nakikita nila nag-uusap yung dalawa. Hindi nga lang sila hinarap, di ba? So, paano mo papasinungalingan na hindi kita kilala? Alam ko kung nasaan ka mamaya, kung nasaan ka bukas, dadaling ko tong mga farmers. And pag nakuha namin yung phone na yon, mas lalong titibay itong sinasabi namin. Although, few hours ago, naka-receive na ako ng mga screenshot ng mga text messages na magpapatunay na mayroong communication, connection si Madriaga at si Colonel Dennis Nolasco na binanggit dun sa affidavit. So hawak ko na yung mga screenshot na yan. In due time, ilalabas namin yan na magpapatunay ng relationship ni Ramil yan sa grupo ni Nolasco, nila La Chica. Pero siyempre, antayin namin yung complaint ng perjury. Ito na yung opportune time para isubmit namin lahat ng mga text messages. Para pa sinungalingan yung sinasabi ng mga nakapaligid kay VP Sara na hindi namin kilala yan, di ba? So, hawak na namin yung mga text messages na yon sa ngayon. Sir, how confident are you na yung tatlong cellphone units na nasa ibang korte nga, nasa custody ibang korte, nandun pa at hindi pa nawawipe? Kasi kailan pa ho yung kidnapping case na yan? Anong hiruhugan ako ng korte yan? Ang nangyari po doon sa kidnapping case is that previously may motion si Attorney Harry Roque na
for forensic examination at tatlong mobile phone, it was denied by the court. Kasi siguro gusto nilang patunayan or alamin kung may text message si Ramil dun sa mga kidnappers, no? About ransom, about kidnapping. Na-deny yun, nag-motion for reconsideration, na-deny din. So, if we follow yung event sa court, yung attempt to open the phone was denied by the court. So, assuming lang na that the police are keeping the evidence, no? Legally, hindi nila tinatamper. Pag kinumpis ka yung phone na yon, dapat yun may laman yun. May text messages yun, may call log. So, we're just hoping na hindi tinamper, hindi pinakaialaman through illegal means. Kasi, pag nangyari yun, na pag pinaporensik namin at wala nang laman, ibig sabihin, ginalaw na without court order. Ang mananagot dyan, yung evidence custodian. And I think, hindi gagalawin ng evidence custodian yan nang walang court order. Kasi the moment na i-forensic na yan, ang sabi sa akin ng mga nakausap ko, pag pinorensik na yan, makikita na yan na ginalaw na. Kung anong oras ginalaw yan, makikita na yan. Imposible namang yung suspect na nahuli mo sa isang crime, nung kinumpis kami yung phone, walang laman lahat. So, we're hoping pa rin na hindi pa nagagalaw. And as to the, as to the custody ng phone, can't you be the one to file a motion for to have the phones undergo forensic examination for your purposes para at least it's on the record? Kesa actually, sir, kayo. nasa last stage na yung prosecution evidence. Ang strategy ng prosecution sa kidnapping is that they will subpoena the evidence custodian to bring the phones. Ang purpose nun is bubuksan siguro yung phone, titingnan yung mga text, baka mamaya nagte-text nga si Ramil dun sa kidnapper. Gusto namin mabuksan yun, no? Pero yung suggestion mo na we file the appropriate motion for forensic examination, we can do that lalo na po pag umabot na kami sa defense evidence. Sa ngayon po nasa Prosecution evidence pa lang. Kung magmo-motion sila at dadalhin sa korte yun, bubuksan, i-charge, bubuksan, ay walang problema sa amin. Gusto nga namin mabuksan yan anytime eh. Regarding this question mo naman, sir, na kung nasaan yung phone, I was informed yesterday na secured naman po yung tatlong phone. May picture na nga po ako. 4 pa nga yung nakita kong phone eh. Pero sabi ni Ramil, 3 sa kanya doon, isang iPhone 10, isang Fold, isang Edge. Intact pa naman yung phone nandoon pa, hindi nawawala. Yung phone? Yung phone. Hindi lang namin alam kung during that time noong 2023 hanggang sa pagpasok ko sa kaso nitong 2025, kung illegally na wipe out na, yun ang hindi po namin alam. We're hoping na intact pa rin siya and I hope naman hindi naman tinatamper ng evidence custodian po yun.